why Christians should not participate in this worldly celebration called Halloween. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let us go direct to the point. Reason number 1, it is because Halloween has pagan and occult origin. Ito po ay nagsimula in the ancient Celtic festival called Samhain, na ang mga tao kung saan sila ay naniniwala na ang kanilang mga namatay sa buhay, bumabalik ang kaluluwa dito sa mundong ito. At ang ginagawa naman ng mga buhay, they offered sacrifices and wore costume para proteksyonan ang kanilang sarili mula sa mga multo and practice divination. And all of these things is forbidden in Scripture. In Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, for all that do these things are an abomination unto the Lord. So, even though Halloween today is often seen as entertainment, ngunit ang pinanggalingan pa rin po nito ay malalim na spiritual darkness, na kung saan niluluwalhati ang kamatayan, pagkatakot, witchcrafts, and all of these things ay labag sa kabanalan ng Panginoon. Pangalawang dahilan, ito po ay nagluluwalhati ng kadiliman, pagkatakot at kasamaan. Maraming mga Halloween na decoration, mga kasuotan, and media celebrate ghosts, witches, monsters, demons, and death. Things that represent Satan's kingdom, not Christ's kingdom. In Ephesians chapter 5, verse 11, basahin ko sa inyo, sabi po ng Biblia, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. So tayo po bilang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos upang magningning ang ating liwanag sa kalagitnaan ng kadiliman. Hindi para tayo po ay mag-blend in sa darkness. Ang bahagi po sa tinatawag na Halloween can blur the line between light and darkness, especially sa mga bata na nakikita ang ating pamumuhay. Number 3, it desensitizes believers to sin and spiritual danger. So, kapag ang isang mananampalataya ay nakisali sa pagdiriwang ng kasamaan para lamang sa tinatawag na fun, it can dull their sensitivity to sin. Ibig sabihin, nagiging manhid na po sila at hindi nila nakikita sa kanilang sarili na ang kasalanan ay unti-unti nang nagiging normal sa kanilang pamumuhay dahil hindi na po nila nababantayan na ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. So, what just sasabihin nila, costume lang naman ito movie lang naman ito Pero, hindi nila alam na ito po ay nagiging unhealthy na sa kanilang spiritual life. Kasi bakit? Ito po ay nagsisimbolo sa kaharian ng Diablo. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, sabi po ng Biblia, abstain from all appearance of evil. Hindi lamang nais ng Diyos na ating iwasan ang kasalanan, kung hindi ang nais niya ay atin itong iwanan. To stay away from even what looks like evil. Hindi natin pwedeng baliwalain o i-take light ang mga bagay na ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin na costume lang, Halloween party lang.
ito pa rin ay nagsisimbolo ng pagkatakot, kasamaan at kadiliman na kung saan laban at kabaligtaran sa nature ng Panginoon. And number 4, the last, it confuses our witness to the world. If unbelievers see Christians celebrating the same dark holiday as everyone else, paano nila makikita ang ating kaibahan na ginawa ni Kristo sa ating buhay? Ang sabi po ng Biblia, Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tayong mga mananampalataya ni Kristo ay tinawag to stand apart, showing the world that our joy and celebration are found in Christ. Hindi po sa mga kulturang ito na nagfa-fascinate ng kamatayan at kadiliman. At kung mayroon man tayong dapat alalahanin sa ating buhay bilang mga mananampalataya, ito ay ang araw na kung saan tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso bilang sarili nating tagapagligtas. Nung panahon na siya ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay para sa ating tagumpay. Hindi po ang tinatawag na Halloween, sapagkat ito ay kabaligtaran sa nature ng Panginoon at sa nais ipagawa ng Panginoon sa ating buhay habang tayo po ay nandito pa sa mundong ito. Pagpalain ka ng Panginoon, and please share this video para maabot din ang mga dapat pang makarinig. Pagpalain ka ng Panginoon.